Naramdaman mo na ba na naglalakad ka pero hindi gumagalaw? Parang may pumipigil sa iyo na hindi nakikita. Parang mga tanikala na hindi mo nakikita ngunit nararamdaman sa iyong kaluluwa. Minsan, kahit na pagkatapos ng napakaraming panalangin, pag-ayuno, at pagbabasa ng salita, parang may humaharang sa iyong landas. Ito ang nagsakal sa iyo, napapagod ka at, unti-unti, nagdududa sa iyo kung talagang ipinanganak ka para sumulong. Ngunit huminto ngayon at pagnilayan, ano ang pumipigil sa iyo na sumulong? Ito ba ay isang panlabas na bagay, mga negatibong tao, mahihirap na sitwasyon, mabigat sa espiritual na kapaligiran, o ang tunay na bara sa loob mo? Ito ba ay isang takot na hindi mo na makilala? Isang trauma na matagal mong pinatahimi? Isang pagkakasala na nakatago sa kaibuturan ng puso? Ngayon, nais kong sabihin sa iyo ang isang bagay na may buong pag-ibig at awtoridad na nagmumula sa Diyos. Hindi ka nilikha para mabuhay na paralisado. Hindi ka tinawag para maging manonood ng sarili mong buhay. Ipinahayag ng Biblia sa Isaias 60:1, bumangon ka, sumikat ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Hindi lang gusto ng Diyos na sumulong ka. Inihanda na niya ang daan. Ngunit marahil ito ay kinakailangan upang palisin na kung saan ay sumasakop sa isang puwang na hindi na dapat na doon. Marami ang hindi makamove forward dahil dala pa rin nila ang mga lumang boses sa loob nila na nagpapakulong sa kanila. Mga salitang binibigkas noong pagkabata, hindi mo ito magagawa, hindi ka sapat. Sa ibang pagkakataon, ang pumipigil sa pagunlad ay ang pagkabi sa nakaraan, mga hindi nalutas na sakit, mga kasalanang hindi naamin, emosyonal o espiritual na mga bisyo na naging mga muo, at ang pinakamasamang bahagi. Karamihan sa mga bagay na ito ay tumira sa banayad, tahimik hanggang sa tuluyan na tayong maparalisa. Bakit napakaraming mabubuting tao, puno ng pananampalataya, may mga talento, pangarap at pangako mula sa Diyos, ang patuloy na natigil, umiikot sa parehong disyerto? Napansin mo ba ito? Hindi dahil kinalimutan na sila ng Diyos. Hindi pa kasi nila natukoy kung ano ang dapat sirain. Si Elijah, isa sa mga pinakadakilang propeta sa kasaysayan, ay humarap sa sandaling ito. Kahit na pagkatapos ng mga dakilang himala, tumakas siya, ibinukod ang sarili sa isang yungib, natatakot, pagod, at nagnanais na mamatay. Ngunit doon, sa emosyonal na taguan na iyon, nang Diyos ay nagsalita sa kanya, ano ang ginagawa mo rito, Elias? Ito ang tanong ng banal na espiritu sa iyo ngayon. Ano ang ginagawa mo doon, sa lugar na ito ng pagwawalang kilos, kung tinawag ka na ng Diyos upang lumakad sa tagumpay? Ngayon ang araw ng paghihiwalay. Ngayon ang araw para palisin ang lahat ng pumipigil sa iyo na sumulong. Huwag nang tanggapin ang pagdadala ng mga hindi kinakailangang timbang. Magsimula ngayon, makipag-usap sa Diyos. Sabihin sa Kanya, Panginoon, ipakita mo sa akin. Ibunyag kung ano ang pumipigil sa akin. Buksan ang aking mga mata sa hindi ko nakikita. Gusto kong maging malaya. Sa isang iglap, sabay tayong magdarasal. Sumigaw tayo na bumagsak ang mga kuta, maputol ang mga tanikala at ang bawat kasamaan. Emosyonal o espiritual na impluensya na pumipigil sa iyo ay nakansela sa pangalan ni Jesus. Ngunit una, nais kong anyayahan ka na maging bahagi ng paglalakbay na ito ng pananampalataya kasama namin. Kung naantig ang iyong puso sa mensaheng ito, huwag umalis nang hindi nagsusubscribe sa channel. Tulad ng video na ito, iwanan ang iyong komento na nagsasabing, gusto kong sumulong, at ibahagi ito sa isang taong kilala mo na kailangan ding makarinig nito. Maaari kang maging instrumento na gagamitin ng Diyos para palayain ang panibagong buhay ngayon. Ngayon, huminga ng malalim. Dahil sa susunod na seksyon, maunawaan natin sa liwanag ng salita kung paano nabuo ang mga bilangguan na ito at kung paano, sa pamamagitan ng pananampalataya, maaari mong sirain ang mga ito ng paisa-isa. Kapag tinawag ka ng Diyos na sumulong, hindi ka lang niya hinihiling na gumawa ng pisikal na hakbang. Tinatawag ka niya sa isang espiritual na tagumpay. Ang pagsulong sa kaharian ng Diyos ay nangangahulugan ng pag-iwan sa lahat ng bagay na nagpaparumi sa kaluluwa. Ngunit ang problema ay marami sa mga bagay na ito ay nakatago sa mga malalalim na lugar na hindi natin laging nakikita na malinaw. At iyon mismo ang nasa panganib. Ilang beses ka na bang nakaramdam ng bigat sa iyong dibdib, hindi maipaliwanag na dalamhati, takot na nakakaparalisa, at kahit magdasal ka, hindi ito mawawala?
Maraming beses na sinusubukan nating labanan ang isang espiritual na digmaan gamit ang natural na mga sandata. Sinusubukan naming lutasin ito ng may puwersa, may lohika, sa pagsisikap ng tao. Ngunit ang ugat ng problema ay nasa hindi nakikita. At tanging ang banal na espiritu lamang ang makapaghahayag nito. Sinasabi ng salita ng Diyos sa 2 Korinto 1:4, 4:5, ang mga sandata ng ating pakikidigma ay hindi makalaman, kundi makapangyarihan sa Diyos para sa pagbagsak ng mga kuta, pagbagsak ng mga haka-haka at bawat mataas na bagay na nagmamataas laban sa kalaman ng Diyos, at dinadala sa pagkabihag ang bawat pag-iisip sa pagsunod kay Kristo. Ang mga kuta na ito ay hindi mga pader na ladrilyo. Ang mga ito ay mga kaisipan, takot, alaala, kasinungalingan na ating pinaniniwalaan at lumilikha ng mga pader sa loob natin. Minsan ang pagmamataas ang pumipigil sa iyo na sumulong. Sa ibang pagkakataon, ito ay kawalan ng pagpapatawad. O kahit na isang pakiramdam ng hindi karapat-dapat na, parang hindi ka karapat-dapat na maranasan ang pinakamahusay ng Diyos. Marahil ay sinabihan ka na ng ilang taon na hindi ka sapat. Baka may nagsabi sa iyo na hindi ka mananalo. At nang hindi mo namamalayan, nasanay ka ng mabuhay na nakulong sa negatibong pag-asa na ito. Ngunit sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon, ang salitang iyan ay hindi nagmula sa akin. Tinawag kita upang makalusot, manaig, upang umunlad. Alam ng kalaban na kung sumulong ka, talo siya. Kaya naman napakalaki ng puhunan niya para hindi ka maparalisa. Naghahagis siya ng mga palaso ng pag-aalinlangan, pinapakain ang pagkabalisa, pinalaki ang mga tao upang panghinaan ka ng loob, sinusubukan kang kumbinsihin na hindi ka makakarating. Ngunit ang lahat ng ito ay mga estratehiya upang maiwasan mong makita kung ano ang inihanda na ng Diyos. Hindi ka maaaring pigilan ng Diablo na tuparin ang mga pangako. Ngunit maaari niyang subukang kumbinsihin ka na hindi ito para sa iyo. Ngunit ngayon, ang Diyos ay naghahayag. Tinatanggal niya ang belo. Ito ay nagliliwanag ng mga lugar na nasa anino ng kaluluwa. Ang hindi mo naiintindihan noon, ngayon ay nagsisimula ng magkaroon ng kahulugan. Ang pagwawalang kilos ay hindi dahil ikaw ay mahina. Ito ay dahil may espiritual na labanan na nagaganap sa paligid mo at higit sa lahat, sa loob mo. Kailangan mong maunawaan niyon ang pagsulong ay isang espiritual na desisyon, bago maging isang pisikal na aksyon. At ang desisyong iyon ay nagsisimula sa pagkasira. Sinasabi ng Biblia na hindi hinahamak ng Diyos ang bagbag at nagsisising puso. Awit 51:17. Ito ay sa lugar na ito ng pagsuko na ang mga tanikala ay nagsisimulang mahulog. Ito ay kapag sinabi mong, Panginoon, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Kailangan kita. Ipakita mo sa akin ang daan. Sa sandaling ito ay gumagalaw ang langit. Siguro kung ano ang pumipigil sa iyo ay isang bagay na kailangan mong bitawan. Isang pagkakaibigan na naglalayo sa iyo sa Diyos. Isang ugali na nagpakain sa iyong kaluluwa ng basura. Isang nakatagong pakiramdam na kinakain ka sa loob. Hindi madaling putulin ang mga ugnayang ito. Ngunit ito ay kinakailangan. Ayaw ng Diyos na masaktan ka. Gusto kanyang palayain. Isipin mo si Abraham. Nakapasok lamang siya sa layunin ng lisanin niya ang lupain ng kanyang mga ninuno. Iniwan ang lahat at sinunod ang tinig ng Diyos. At gayon paman, kailangan pa rin niyang iligtas si Isaac, ang anak ng pangako, sa altar. Minsan hinihiling sa atin ng Diyos na bitawan ang isang bagay na mahal natin, hindi dahil gusto niyang alisin ito, kundi dahil gusto niyang makita kung handa na ba tayong magtiwala ng buo. Ngayon, dinadala ka ng Diyos sa lugar ng pagtitiwala. Sinasabi niya, sumuko, hayaan mo, magtiwala, mayroon akong mas malaki, ngunit kailangan mong bitawan ang pumipigil sa iyo. Kapag pinalaya mo ang kontrol, papalitan ng Diyos ang pamahalaan. Kapag binitawan mo ang mga tambakan, dinadala ka niya sa mas malalim na tubig. Pakiramdam ang sandaling ito bilang isang imbitasyon mula sa langit. Ipikit mo ang iyong mga mata, huminga na malalim, at magsimulang hilingin sa banal na espiritu na ipakita sa iyo ngayon kung ano ang kailangang sirain, kung ano ang kailangang pagalingin, kung ano ang kailangang bitawan. Hindi mo kailangang dalhin ito sa iyong sarili. Hindi ka tinawag para mamuhay ng limitado. Sa susunod na sandali, mananalangin tayo ng may otoridad at magdedeklara ng pagpapalaya sa mga lugar na ito na nakatago. Hayaan nating palayasin, ng may pananampalataya at katatagan, ang lahat ng humahadlang sa iyo sa pagsulong. Ito ay magiging malakas. Ito ay magpapalaya. Ihanda ang iyong puso.
Ngayon na nagsimula ka nang makita kung ano ang kailangang sirain, ang pinakamahalagang sandali ng paglalakbay na ito ay dumating na. Manalangin ng may otoridad, sa pangalan ni Jesus, at palisin ang lahat ng pumipigil sa iyo na sumulong. Hindi natin pinag-usapan ang simpleng emosyonal na panalangin. Pinag-usapan natin espiritual na digmaan. Pinag-usapan natin totoong breakup ng isang tunay na pagpapalaya na sa loob ng maraming taon ay nagpapanatili sa iyo na natigil, limitado, natatakot. Bago tayo manalangin, nais kong maunawaan ninyo ang isang napakahalagang bagay. Ang autoridad na manalo sa labanang ito hindi nagmumula sa iyo, kundi sa pangalan ni Jesus. Sinasabi ng Biblia, narito, binibigyan ko kayo ng kapamahalaan na yurakan ang mga ahas at mga alakdan, at ang buong kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paraan ay hindi kayo sasaktan. Lucas 10:11. Nangangahulugan ito na kung naniniwala ka, kung tatawagin mo ang pangalan na nasa itaas ng bawat pangalan, maaari mong utusan ang bawat kadena na putulin. Magagawa mo sa pamamagitan ng pananampalataya, palayasin ang lahat ng takot, lahat ng pang-aapi, lahat ng kalungkutan, lahat ng espiritual na pagwawalang kilos. Maaari kang bumangon ngayon sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung nasaan ka man, kung kaya mo, ipikit mo ang iyong mga mata. Kung ikaw ay nasa isang ligtas na lugar, lumuhod. Ngunit higit sa lahat, buksan mo ang iyong puso. Huwag nang magpigil ng kahit ano. Huwag nang magtago ng kahit ano. Ngayon ang araw para maging malaya. Sama-sama tayong manalangin. Panginoon kong Diyos at aking Ama, sa sandaling ito, inilalagay ko ang aking sarili sa iyong presensya ng may bukas na puso. Alam ko na may mga lugar sa buhay ko na natigil. Nakikilala ko na may mga hindi nakikitang kadena na pumipigil sa akin. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, ipinapahayag ko ang digmaan sa lahat ng bagay na nagpapanatili sa akin na nakagapos. Sinasaway ko ang takot, itinapon ko ang pagdududa, itinapon ko ang lahat ng pagkakasala, lahat ng naipon na kalungkutan, bawat ugat ng pagtanggi, bawat negatibong salita na ibinato sa akin. Nasira ko ngayon, sa pangalan ni Jesus, ang emosyonal at espiritual na mga tanikala, at lahat ng ginamit ng kaaway upang limitahan ako. Ipinapahayag ko na ako ay malaya, hindi sa aking nararamdaman, ngunit sa pamamagitan ng katotohanan ng iyong salita. Sinasabi ng iyong salita na kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, mayroong kalayaan. Kaya nakuha ko na ang kalayaang iyon. Ipinapahayag ko na susulong ako, na mamumuhay ako ayon sa mga plano ng Diyos, na wala nang makakaparalisa sa akin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Huminga ng malalim. Nararamdaman mo ba? Ito ay ang bigat na itinataas. Ito ay ang presensya ng Diyos na nagpapanibago sa iyo mula sa loob. Ito ay ang kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa na pumalis sa lugar ng pang-aapi. Tandaan, ang pagpapalaya ay isang proseso. Ngunit ito ay nagsisimula sa isang desisyon. At nagawa mo na ang desisyong iyon sa pamamagitan ng pananatili hanggang dito. Ngayon, oras na para maglakad ng iba. Oras na para ingatan mo kung ano ang pumapasok sa puso mo, kaysa nagpapakain sa iyong kaluluwa. Oras na para palibutan ang iyong sarili ng mga taong naglalapit sa iyo sa Diyos. Panahon na para humakbang ng may pananampalataya, para matapang na ipahayag. Wala nang makakapigil pa sa akin. Isinilang ako para isabuhay ang layunin ng Diyos. Tinawag akong sumulong. Huwag ka nang lumingon pa. Huwag mong ikumpara ang iyong sarili sa mga nasa paligid mo. Ang iyong proseso ay sa iyo. Alam ng Diyos ang tamang oras, tamang ritmo, tamang landas. Ang kailangan mong gawin ay magpatuloy. Isang hakbang sa isang araw. Isang panalangin sa isang pagkakataon. Isang pag-iisip ang nagbago sa isang pagkakataon. Kung dinala ka ng Diyos dito, ito ay dahil inihahanda ka niya para sa isang bagay na mas dakila. Ang pagpapalaya sa kung ano ang pumipigil sa iyo ay ang unang hakbang sa pamumuhay ng bagong buhay na inihanda na niya. Ngayon alam mo na, walang mas malakas kaysa sa kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa iyong buhay. At kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, gusto kitang imbitahan, mag-subscribe sa channel ngayon. Dito, makikita mo ang mga panalangin, salita, pagninilay at mensahe na magpapalakas sa iyo araw-araw. I-like ang video na ito kung nakausap ka nito. Iwanan ang iyong komento na nagsasabing, ngayon ay nagpasya akong sumulong. At ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng panalangin ito. Maaring ikaw ang sagot ng Diyos sa isang tao ngayon. Pagpalain ka nawa ng Panginoon,
palakasin ka, at palakasin kang lumakad ng buong tapang. Malaya ka. Ikaw ay susulong. At walang makakapigil sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen.